Sabi nila, ang bahay ang pinakaligtas na lugar para sa bawat isa sa atin. Ito ang tirahan kung saan dapat tayo nakakaramdam ng kapayapaan pagkatapos ng mahabang araw ng pagtatrabaho. Pero paano kung ang mismong taong kasama mo sa loob ng tirahang iyon, ang taong nangakong mamahalin ka sa hirap at ginhawa, ang siya palang magbubukas ng pinto para sa iyong kamatayan? Noong gabi ng Oktubre 24, 2023, isang karumal-dumal na krimen ang naganap na nagpayanig sa isang tahimik na subdibisyon. Isang lalaki ang natagpuang nakahandusay sa kanyang sariling sala, maligo sa sarili niyang dugo. Ang biktimang ito ay walang iba kundi si Julio, 38 years old. Si Julio ay kilala sa kanilang kapitbahayan bilang isang napakabait, masipag at napakatapat na asawa. Wala siyang kilalang kaaway, wala siyang masamang tinapay sa kaninuman. Buong buhay niya ay inilaan niya sa pagtatrabaho ng marangal para maibigay ang magandang buhay sa kanyang pamilya. Ngunit sa likod ng tahimik na tahanan ng pamilya, may isang nakatagong lason na unti-unting pumapatay sa kanilang pagsasama. Ang asawa ni Julio na si Minda, 34 years old, ay may kakaibang pagkahumaling sa luho. Hindi sapat sa kanya ang simpleng buhay. Gusto niya ng mamahaling alahas, branded na bag, at ang pagkilala ng lipunan na siya ay nabubuhay sa kasaganaan. Dahil sa kagustuhang ito ni Minda, nagkababaon-baon ng pamilya sa napakalaking utang. At dito pumasok sa eksena ang isang lalaking magbabago sa takbo ng kanilang buhay, si Delphine, 45 years old. Si Delphine ay isang mayamang nagpautang sa kanilang lugar. Isang lalaking may pera, ngunit may madilim na pagnanasa. Nang lumapit si Minda kay Delphine noong Marso 2023 para humiram ng pera upang takpan ang kanyang mga luho, hindi lang interes sa salapi ang hiningi ni Delphine. Nabihag si Delphine sa ganda ni Minda at ang simpleng ugnayan sa negosyo ay mabilis na nagbago tungo sa isang tahimik at taksil na relasyon. Sa gabi ng krimen, umuwi si Julio mula sa trabaho na may dalang pasalubong. Walang anumang kamalay-malay na ang kanyang pagpasok sa pinto ay ang huling hakbang na gagawin niya sa kanyang buhay. Sa mga susunod na minuto, ang pag-ibig at sakripisyo ng isang tapat na asawa ay madudurog sa kamay ng dalawang taong pinalamon ng kasakiman at pagnanasa. Ito ang kwento kung paano ang kawalan ng kasiyahan sa buhay ay pwedeng mag-akay sa isang tao patungo sa pinakamagagandang kasalanan, ang pagpaslang sa taong walang ibang ginawa kundi ang mahalin ka ng buong puso. Upang maunawaan natin kung bakit naganap ang ganitong karumal-dumal na kaganapan, kailangan nating balikan ang nakaraan noong taong 2018, kung paano nagsimula ang lamat sa pagsasama ni Julio at Minda. Si Julio ay isang simpleng empleyado na may disenteng kinikita. Hindi man sila milyonaryo, sapat ang kanyang sweldo para sa pang-araw-araw na pangangailangan at may konting naipon para sa hinaharap. Si Julio ay ang uri ng asawa na gagawin ng lahat para sa kanyang pamilya. Kapag napapagod siya sa trabaho, tinitiis niya ang lahat ng hirap dahil ang naiisip niya ay ang kaginhawaan ng kanyang misis na si Minda. Subalit si Minda ay may ibang pangarap. Sa paglipas ng mga taon, nagsimula siyang mainggit sa mga kaibigan at kapitbahay na nakakabili ng mga mamahaling gamit. Nagsimula siyang bumili ng mga alahas, mamahaling damit, at madalas na pumupunta sa mga social gathering para ipagmalaki ang kanyang mga bagong ari-arian. Ang problema, hindi na kayang sustentuhan ng sweldo ni Julio ang ganitong klaseng pamumuhay. Nang magsimulang magkulang ang pera noong taong 2022, hindi huminto si Minda. Sa halip na magtipid, nagsimula siyang mangutang sa iba't ibang tao nang hindi nalalaman ni Julio. Sa tuwing dadating ang bill sa bahay, itinatago ito ni Minda. Ginagamit niya ang pera sa mga bagay na panandalian lamang ang naibibigay na saya. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na kayang bayaran ni Minda ang mga interes ng kanyang mga utang. Nagbanta na ang mga pinagkakautangan niya na isusuplong siya sa pulisya o ipapahiya sa publiko. Sa gitna ng takot at desperasyon, nakilala niya si Delphine. Si Delphine ay kilala sa kanilang bayan bilang isang maimpluwensyang nagpautang. Mayaman siya, may kayabangan at sanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya gamit ang pera.
Nang pumunta si Minda sa opisina ni Delphine upang humiram ng malaking halaga, agad na napansin ni Delphine ang kahinaan ng babae. Nakita ni Delphine na desperada si Minda. At sa halip na basta na lamang magpautang, ginamit ni Delphine ang pagkakataong ito upang mapalapit sa babae. Nagsimula siya sa mga papuri, sa pag-imbita sa mga mamahaling kainan, at sa pagbibigay ng mga regalong hindi maibigay ni Julio. Si Minda, na uhaw sa pansin at sa marangyang buhay, ay madaling nahulog sa bitag. Sa maikling panahon, ang utang sa pera ay naging utang ng katawan. Naging magkasabwat at magkasuyo sina Minda at Delphine sa likod ni Julio. Nang kalaunan, noong Hunyo 2023, ay natuklasan ni Julio ang tungkol sa malaking utang ni Minda. Nasaktan siya ng husto. Ngunit dahil sa labis na pagmamahal, pinatawad ni Julio ang kanyang asawa. Nagpakababa si Julio, ibinenta ang ilang personal na ari-arian at nagtrabaho ng sobrang oras upang tulungang mabayaran ang mga utang nito. Ngunit hindi alam ni Julio na ang utang sa pera ay takip butas lamang. Ang tunay na pagtataksil ni Minda at Delphine ay mas malalim at mas madaling pa kaysa sa inakala niya. Sa kabila ng pagsisikap ni Julio na ayusin ang kanilang pamilya at bayaran ng mga utang, hindi na pala interesado si Minda sa simpleng buhay na inaalok ng kanyang asawa. Nakatikim na siya ng luho mula kay Delphine at sa kanyang paningin, si Julio ay naging balakid na lamang sa kanyang kaligayahan at sa pera na maaari niyang makuha. Si Delphine naman, na pinalamon ng labis na pagnanasa at pagmamay-ari kay Minda, ay ayaw nang ibahagi ang babae sa iba. Nais niyang makasama si Minda ng tuluyan nang walang nang ihimasok. Ngunit may isa pang mas madilim na motibo, ang insurance policy at ang bahay na nakapangalan kay Julio, na kapag nawala ang lalaki ay napupunta sa kamay ni Minda. Dito na nagsimulang mabuo ang isang maitim na balak sa pagitan ni Minda at Delphine. Noong gabi ng Oktubre 20, 2023, habang si Julio ay nasa trabaho, nagkita si Minda at Delphine sa isang tago at madilim na lugar upang pag-usapan ang detalye ng kanilang plano. Ang utos ni Delphine, kailangang magmukhang pagnanakaw ang mangyayaring krimen upang hindi sila paghinalaan ng mga otoridad. Dumating ang gabi ng execution ng kanilang plano noong Oktubre 24, 2023. Ang gabi ay malamig at umuulan ng malakas. Nagpadala ng mensahe si Minda kay Delphine na papauwi na si Julio mula sa panggabing duty nito sa trabaho. Iniwang nakabukas ni Minda ang pinto sa likod ng bahay upang madaling makapasok si Delphine. Pagpasok ni Delphine sa bahay, nagtago siya sa madilim na bahagi ng kusina habang hawak ang isang matigas at mabigat na bagay, pati na rin ang isang matalim na kutsilyo. Nang huminto ang kotse ni Julio sa garahe, bumaba ang walang kamalay-malay na asawa. Pumasok si Julio sa bahay, tinawag ang pangalan ni Minda upang sabihin nasa bahay na siya at ibinaba ang kanyang mga gamit sa mesa. Sa isang iglap, lumabas si Delphine mula sa pagkakatago at malakas na pinukpok si Julio sa ulo mula sa likod. Napaluhod si Julio sa lapag, hawak ang kanyang sugatang ulo at naguguluhan kung ano ang nangyayari. Sa kanyang pag-angat ng muka, nakita niya si Delphine at sa likod nito ay ang kanyang asawang si Minda na malamig na nakatitig sa kanya. Walang galaw at walang balak tumulong. Nagsumamo si Julio para sa kanyang buhay, ngunit pinalamon na ng demonyo ang puso ng dalawa. Muling pinalo at pinagsasaksak ni Delphine si Julio habang pinapanood lamang ito ni Minda. Ang tapat na asawa na nagpakababa at nagpatawad ay naligo sa sarili niyang dugo sa mismong sala ng kanyang tahanan. Pagkatapos ng karumal-dumal na krimen, mabilis na kumilos sina Minda at Delphine upang burahin ang kanilang mga bakas. Kinuha ni Delphine ang ilang mahahalagang gamit tulad ng wallet at relo ni Julio, pati na rin ang konting pera sa lagayan upang magmukhang robbery gone wrong ang nangyari. Mabilis na tumakas si Delphine gamit ang likurang pinto habang bitbit ang dugo ang sandata. Pagkaalis ni Delphine, naghintay si Minda ng ilang minuto bago lumabas ng bahay habang umiiyak at sumisigaw upang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. "Tulong! Tulungan niyo kami! Pinasok ang bahay namin! Ang asawa ko!" Ang sigaw ni Minda na umaalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Mabilis na dumating ang mga pulis at ang forensic team sa crime scene noong gabi ring iyon ng Oktubre 24.
Natagpuan nila ang katawan ni Julio na wala ng buhay. Ang buong sala ay puno ng dugo. Sa unang tingin, tila nga ito isang pagnanakaw na napunta sa violent assault. Nang tanungin ng mga investigador si Minda, tuloy-tuloy ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Sinabi niya sa mga pulis na nasa ikalawang palapag daw siya ng bahay nang makarinig siya ng ingay sa ibaba. Nang bumaba daw siya, nakita na lamang niya ang kanyang asawa na nakahandusay at may tumatakas na lalaking nakamaskara. Ngunit ang mga may karanasang investigador ng pulisya ay may napansing hindi tumutugma sa kwento ni Minda. Una, walang anumang signs ng forced entry sa mga pinto o bintana ng bahay. Kung pumasok ang isang magnanakaw, paano ito nakapasok nang hindi nasisira ang mga lock? Pangalawa, napansin ng mga pulis na kahit umiiyak si Minda, tila wala itong bakas ng tunay na pagdadalamhati sa kanyang mga mata. Mas mukha pa itong takot na mahuli kaysa nalulungkot sa pagkawala ng kanyang asawa. Pangatlo, nang suriin ng crime scene, ang mga mamamahaling gamit na madaling bitbitin tulad ng laptop at mga alahas na nasa ibabaw ng mesa ay hindi man lang ginawid ng sinasabing magnanakaw. Ang tanging nawala ay ang wallet ni Julio, isang bagay na napakadelikado at halatang ginawa lamang para pagtakpan ang tunay na motibo. Dahil dito, nagsimulang maghinala ang mga otoridad na ang salarin ay hindi isang estranghero, kundi isang taong nakakapasok sa bahay at may malalim na personal na motibo sa pagpatay kay Julio. Sinimulan ng mga investigador na pag-aralan ang bawat detalye at ang buhay ng mag-asawa upang malaman kung sino talaga ang nasa likod ng karumal-dumal na perwisyo na ito sa tahanan. Nang maghinala ang mga investigador na may itinatago si Minda, sinimulan nilang kalkalin ang mga personal na record ng pamilya. Kinuha ng pulisya ang supina para sa phone records ni Minda, pati na rin ang mga detalye ng kanilang bank accounts at mga utang. Dito na nagsimulang lumabas ang mga maitim na lihim na matagal nang itinago sa ilalim ng rug. Nadyaryo at napatunayan ng pulisya na si Minda ay may napakalaking utang sa iba't ibang lending institution at sa mga individual. Ngunit ang pinakamalaking diskubre ay ang libu-libong text messages at tawag sa pagitan ni Minda at ng mayamang nagpautang na si Delphine. Nang i-analyze ng mga cybercrime experts ang mga naburang mensahe sa telepono ni Minda, na-recover nila ang mga pag-uusap nila ni Delphine bago maganap ang gabi ng krimen. Doon ay maliwanag na pinag-uusapan nila ang oras ng pag-uwi ni Julio, ang pag-iwan ng bukas na pinto, at kung paano nila hahatiin ang pera mula sa insurance policy ni Julio pagkatapos ng pagpaslang. Dahil sa napakatibay na ebidensyang ito, noong Oktubre 27, 2023, agad na naglabas ng warrant of arrest ang korte laban kina Minda at Delphine. Nang hulihin ng mga pulis si Delphine sa kanyang tahanan, nakuha sa kanyang sasakyan ang mga damit na may bakas ng dugo na tumutugma sa DNA ng biktimang si Julio. Nakuha rin ang kutsilyo na ginamit sa pananaksak na itinapon sa isang bakanting lote malapit sa bahay ni Delphine. Sa loob ng interrogation room, hindi na nakatagal ang dalawa. Nang ipakita ng mga investigador ang mga ebidensya ng DNA at ang mga na-recover na text messages, nagsimulang magturuan sina Minda at Delphine. Si Delphine, sa takot na mabulok sa kulungan, ay ibinuhos ang lahat ng sisi kay Minda. Sinabi niyang si Minda ang nagmakaawa at nag-udyok sa kanya na patayin si Julio upang makalabas sila sa utang at makapagsama ng malaya. Si Minda naman ay isinisisi kay Delphine ang marahas na krimen na sinabing pinalamon daw ito ng selos at pagnanasa. Ngunit para sa mga otoridad, parehong may malalim na kasalanan ng dalawa. Ang maskara ng pag-ibig at luhong itinayo nila ay tuluyan ng nadurog. Hindi na nila maikakaila ang katotohanang nakasulat na sa mga opisyal na record at ebidensya ng pulisya. Nakarating sa hukuman ang kaso ng pagpatay kay Julio noong Nobyembre 2023. Ang kwentong ito ay naging pambansang balita dahil sa matinding pagtataksil at sa karumal-dumal na paraan ng pagpatay sa isang tapat na asawa. Sa gitna ng paglilitis, lumabas ang buong katotohanan. Ipinakita ng prosecution team kung paano pinagplanuhan ni Minda at Delphine ang bawat detalye ng krimen dahil lamang sa kasakiman sa pera, luho at pagnanasa. Ang lalaking nagmahal,
nagpatawad at nagtakababa para sa kanyang asawa na si Julio, ay pinalitan ng kalupitan at kamatayan sa kamay ng mismong taong pinagkakatiwalaan niya. Matapos ang ilang buwang paglilitis, noong Agosto 2024, inilabas ng hukom ang hatol. Sina Minda at Delphine ay napatawan ng parusang reclusion perpetua o habang buhay na pagkabilanggo nang walang posibilidad ng parole para sa kasong murder. Ngayon, sina Minda at Delphine ay nagdudusa sa loob ng 4 na sulok ng malamig na rehas. Ang luhong hinangad ni Minda, ang mga mamahaling damit, alahas at mataas na tingin ng lipunan ay napalitan ng kulay kahel na uniforme ng preso at matinding pagsisisi na magpakailanman na magiging bahagi ng kanyang buhay. Si Delphine naman, na dating mayamang negosyante na nakukuha ang lahat gamit ang pera, ay nawalan ng lahat ng kanyang ari-arian at karangalan. Mga kaibigan, ang kwento ng buhay ni Julio ay isang napakasakit ngunit napakahalagang paalala para sa ating lahat. Ipinapakita ng trahedyang ito kung paano ang kawalan ng kasiyahan sa buhay at ang labis na pagnanais sa mga material na bagay ay pwedeng humantong sa pagkasira ng moralidad, ng pamilya at ng mismong buhay ng tao. Ang salapi at luho ay panandalian lamang, ngunit ang masamang bunga ng kasakiman ay nag-iiwan ng sugat na hindi na kailanman mabubura. Si Julio ay pumanaw ng may malinis na puso at dangal bilang isang tapat na asawa. Samantalang ang mga pumatay sa kanya ay mabubuhay sa habang buhay na dusa at guilt sa loob ng bilangguan. Ano ang masasabi ninyo sa naging hatol sa kasong ito? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell button para sa iba pang mga totoong kwento ng krimen at misteryo.